pag-asa pa ba na magbago? Pero hanggang kailan mananatili ang mga kabataang Pilipino na ganito? Maraming kabataan ngayon ang napaririwara ang buhay dahil sa mga gawain. Tulad na lamang ng paninigarilyo, pagdodroga at pagsama sa mga gang involvements. Matutungayin natin ngayon ang istorya ng isang bata. Oh, anong nangyari sa mga kasama mo? Nalagdag po sa atin. Sigurado ka? Papa. Sige. Ako nga pala si Justin De Vera, 25 years old. At dati akong miyembro ng isang nagsimula akong sumali sa gang kasi lagi ako nabubuli sa school. Uwi ako sa bahay namin, pasa. Naabutan ako ng mama ko, saan galing yung pasa mo? Sabi ko, palusot na lang ako kay mama. Sabi ko, naglaglag ako sa hagdan, nadapa lang ako. Alam mo yung minsan na hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi mo, pero kasi duwag ka, kailangan mo magpanggap na walang nangyari. Bago ka sumali sa gang, inisip mo man lang ba kung anong maaring mangyari sa'yo? Siyempre, nag-isip muna ako nun kasi inalok ako ng kaibigan ko nun na kaibigan ko siya nakasali din sa gang. Pero nung time na yun, inalok niya ako. Nagdadalawang isip ako nun kung sasagutin ko siya o hindi. Sabi ko, bigyan niya muna ako ng panahon para pag-isipan kasi mahirap magdesisyon ng ganong bagay. Since lagi niya ako nabubuli, mahina ako. Anong nag-udyok sa'yo para sumali sa gang? Sabi kasi nung kaibigan ko na bago ako sumali sa gang, nung inaalok niya ako, sabi niya sa akin, doon sa gang namin, puprotektahan ka namin. Lahat ng makaapi sa'yo, lahat ng magbubugbog sa'yo, bubugbugin namin. Kasi kung kaaway mo, kaaway din namin. Kakampi mo kami sa lahat ng bagay. So that time, naniwala ako sa kanya. Kaya siguro walang isang linggo na pinag-isip ko yung ganun bagay. Kaya sumali ko doon sa Una mong pagpasok sa gang, ano yung bumungad sa'yo? Kumbaga, paano ka nila winelcome? Pagpasok ko sa gang, yung pag-welcome nila sa akin, since nga nasa gang kami, meron kami mga palatandaan katulad ng mga butterfly na tattoo. Yun yung nagiging sign para malaman na ikaw ay member ng isang gang. Anong naranasan mo habang nandun ka sa loob ng... anong naranasan mo bilang isang miyembro ng isang gang? Siyempre, patuloy nga akong sumasama-sama sa kanila pagdating sa pag-rest box kung sino-sino, ganun. Siyempre, dahil dun sa kanila, natutuwa akong maging matapang, natutuwa akong lumakas, kumbaga, lahat ng pag may nambubuli na sa akin, pinapalagan ko kasi hindi na ako takot kasi alam kong may kakampi na ako. Pero dahil din dun, natutuwa akong gumamit ng mga marijuana, mga droga, natutuwa akong manigarilyo, natuto rin akong mag-inom ng alak. Yung respeto ko sa nanay ko nawawala na. At syempre, sa pagsali ko doon, natuto rin akong maging bayolente sa ibang tao. Mga pa, ilan ulit po sa akin? Baka next week pa, mahirap makakuha ngayon. Ang tagal naman nun pa. Mahirap talaga makakuha ngayon, late week na. Sigurado, mabuti na next week. Nakta
tama na yan. Umuwi na tayo. May pasok ka pa bukas. Nakikita niyo naman po, ang dami pa oh. Kahit na, umuwi na tayo. Ay, ano bang karapatan niyo para sabihan ako ng ganyan? May sariling buhay na ako, matanda na ako. Ano rin karapatan mo sa gusto-gutin ako? Nay, matanda na ako. Kaya ko na na, sarili nanay ko. mo pa rin ako. Wala ka karapatan sa gusto-gutin ako. Bilang isang miyembro ng isang gang, magaan ba sa loob mo pag nakakasakit ka ng ibang tao? Siyempre, dahil nga miyembro ako ng gang noon, hindi ko iniisip kung sino yung masasaktan kong tao. Basta, ang alam ko, matapang ako noon. Kaya ko lumaban sa kahit sino. Kasi siyempre, gang yung sinalian mo eh. Hindi ko pwedeng nakatunga lang doon. Hindi ka pwedeng maasa lang sa mga kasama mo. Malaki rin yung naging benepisyo sa pagsali ko sa gang. Hindi lang dahil na naging miyembro ako ng isang gang, naging matapang ako, kundi natuto rin ako lumaban para sa sarili ko. Paano nag-stop yung communication between you and your gang? Nag-start siya nung meron kaming isang binugbog na lalaki. Kasi yung lalaking yun, siya yung dating nang bubuli sa akin. Tapos, hindi namin sinasadyan, mapuruhan siya. May nakakita, may nag-video, nag-post sa Facebook. Then, ayun na nga, yung nga na-post sa Facebook, kumalat yung video at nalaman na isa kami doon sa pangbubugbog doon sa kanya. At doon nag-start na may dumating na DSWD sa bahay namin para kunin ako. Pre, Nabanggit mo nga na kinuha ka ng DSWD. Paano mo mailalarawan yung buhay mo bilang nasa loob ng DSWD? Nay, sorry po Nay, patawarin niyo na po ako, di ko na po ulitin. Hindi. Kailangan mo na talagang i-rehab. Nay, please Nay, wag po. Hindi. Nay, Hindi talaga. Kailangan na po namin kunin ang anak ko. Nay, ayoko po Maaaring nyo Nay. na siyang kunin. Ay, ayoko po Nay. Nung nandun ako sa loob ng DSWD, syempre, doon nagkaroon ako ng pagkakataon na baguhin yung sarili ko, na bigyan ulit ako ng pagkakataon na bumalik sa dati. Dahil doon, meron ng mga taong tumulong sa akin na baguhin ako, ibalik ako sa dati. Pagsisihan lahat ng nagawa ko kasalanan. Alam kong mali. Kasi syempre, hindi ko alam na ganun yung magiging epekto sa akin ng pagsali ko sa gang. Ano masasabi mo sa mga taon kung saan kabilang ngayon sa gang? At ano yung naging lesson mo habang nandun ka sa loob ng DSWD? Siyempre, ang masasabi ko lang, huwag tayong gumawa ng bagay na pagsisisihan natin sa huli. Kasi tayo rin naman yung masasaktan, tayo rin naman yung mahihirapan. Kasi hindi lang naman puro magagandang bagay ang nangyayari sa loob ng DSWD habang nandun ako. Yung tiwala ng tao, yung tiwala ng mga kamag-anak ko, especially yung mama ko, ang hirap ibalik. Ngayon nga meron na akong kalayaan na kumbaga meron na akong putang ina. Ating buhay at sikapin natin na maging isang kabataan na pag-asa ng bayan. Kada hakbang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili ngunit di nakakaya.
kakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan natin simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang mukha upang maslayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na, pero di ka nag-isa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Kada langhap sa hangin, pansin ko na lagi na lang usok. Walang malinis, halos puro polusyon. Parang ako raw na konsumisyon. Gulong-gulo ang isip, san ba lulugar kapag nagkamali? Grabe sila manghusga, bakit perpekto ba sila? Huminga ka ng malalim at isipin ng mabuti ang mga desisyong ilalaan para sa kinabukasan nang makapunta sa paroroonan. Kung dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang, dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang mukha upang maslayan ang payapang kalangitan. O pagod ka na, pero di ka nag-isa, di ka nag-isa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Ako naman muna. Magpapalamon sa lungkot, huwag hahayaang malugmok ang puso mo sa iba. Bato sa'yo ng iba, tandaan mong sapat ka. Dahan-dahan